Isa na namang graduating student ang walang awang pinatay sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Natagpuan ang nagsisimula ng maagnas na katawan ng isang 22 years old na kolehiyala sa isang paupahan sa kahabaan ng Burgos Gomez Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City, noong gabi ng February 19, 2026. Sa imbestigasyon, napag-alaman na ang biktima ay ang magtatapos ng estudyante ng Liceo de Cagayan University na si Bea Ina Balos. Ano kaya ang nangyari sa kanya at bakit niya sinapit ang malagim na katapusan? February 19, 2026 ng gabi, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Cagayan de Oro City Municipal Police Station. Sa laysay ng babaeng nasa kabilang linya, ay nais nilang magpatulong para i-check ang isang silid paupahan na kanyang binabantayan. Nakalak kasi ito at mula doon ay nagmumula ang nakakasulasok na amoy ng tila nabubulok na hayop. Dahil dito ay agad na nagpadala ng tauhan ang Cagayan de Oro City Police sa area. Sa paupahan na ito sa kahabaan ng Burgos Gomez Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City, sila itinuro ng informant na nagpakilalang caretaker ng nasabing paupahan. Nang marating nila ang lugar ay dinala sila nito sa isang silid kung saan nagmumula ang amoy. Pagtapat pa lamang nila sa pintuan ay maging ang mga pulis hindi kinaya ang masangsang na amoy na nagmumula sa loob. Nakalak ang pinto kaya naman napilitan ng mga pulis na persahang sirain ito at pasukin ang silid. Pagbukas ng pinto ay isang kakilakilabot na tagpo ang kanilang natagpuan. Isang naaagnas ng katawan ng isang babae ang nakahandusay sa loob. Mahaba ang buhok at lumobo at namamaga na ang katawan. Ang babae kinilalang ang 22 years old na si Bea Ina Balos. Tulad ng marami, si Bea ay nagmula lamang sa simpleng pamilya sa Cagayan de Oro. Hindi siya isinilang na may gintong kutsara sa bibig dahil mula nang magkamalay ay nasaksihan na ni Bea ang labis na paghihirap ng mga magulang para maitaguyod lamang ang kanilang pamilya. Isa ito sa mga bagay na naging inspirasyon ng dalaga para pagbutihin ang pag-aaral. Ayon sa kanyang ina, ay mabait, mapagmahal, responsableng anak si Bea. Bata pa lang ay marunong na itong tumulong sa kanila. Paggaling sa school, ay agad itong umuuwi hindi para makapaglaro, kundi para makatulong sa mga gawain sa bahay. Kapag naman kapos ang pamilya sa pera ay may mga pagkakataong nagtitiis ito pumasok ng walang baon at naglalakad lamang. Kapag naman bakasyon at walang pasok ay mas pinipili ni Bea ang maghanap ng pagkakakitaan para makapagbigay sa kanyang ina o kaya naman ay nag-iipon ito para sa darating na pasukan. Bata pa lang ay alam na ng lahat na malayo ang mararating ni Bea sa buhay dahil sa pinapakita nitong sipag at determinasyon. Hindi lang yan dahil lumaki si Bea na matalino at hindi nagpapahuli sa klase. Kaya nga nang makapagtapos ng high school ay nakatanggap ito ng scholarship sa Liceo de Cagayan University, isang kilalang private university sa Cagayan de Oro City. Kalimitan ng mga pumapasok doon ay mga nagmula sa mga may kayang pamilya, mga anak ng mga kilalang negosyante, politicians at mga may sinabi sa buhay. Bagamat dahil sa mga ino-offer na scholarship ng city government at iba pang organization sa Cagayan de Oro, ay nagawang makapasok din doon ng matatalinong estudyante gaya ni Bea. Bagamat libre ang kanyang tuition fee at gastusin sa school dahil sa natatanggap na scholarship, ay marami pang kinaharap na problema ang dalaga. Malayo kasi sa kanilang school at dahil nga kolehiyo na ay paiba-iba ang kanyang time schedule. Kaya naman nagdesisyon si Bea na umupa ng kwarto malapit sa pinapasukan. At dahil nakapos ang kinikita ng mga magulang ay nagdesisyon si Bea na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Habang pumapasok ay nagtatrabaho din si Bea sa isang call center company sa Cagayan de Oro City. At ang kinikita niya dito ang kanya nang ginagamit sa kanyang mga gastusin at pag naman may sumusobra ay ibinibigay niya sa kanyang ina. Papasok sa school, uuwi, magbibihis at papasok naman sa trabaho. Ito na ang routine ni Bea sa araw-araw at sa wakas, ang pagtitiis niyang ito ay malapit na sanang magbunga dahil nasa ika-4 na taon na niya sa kolehiyo.
Ilang buwan na lang at magtatapos na ito sa kursong Bachelor of Science in Management Accounting. Konting-konti na lang at abot kamay na ni Bea ang kanyang diploma na susi sana sa kanyang mga pangarap. Susi para sana sa magandang kinabukasan niya at ng kanyang pamilya. Subalit ang lahat ng ito ay hindi na niya maisa sa katuparan dahil natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan noong February 19, 2026. Sa salaysay ni alias Ana, ang caretaker ng paupahan, ay matagal nang umuupa sa kanila si Bea. Ito ay umuupa sa room 12. Lahat ng mga tenant ng nasabing bahay ay magkakakilala, karamihan doon ay mga estudyante. At sa lahat ng tenant ay kapansin-pansin si Bea. Bukod sa kagandahan nito ay masiyahin ng dalaga, palabati at magalang. February 17, 2026, ayon pa rin sa caretaker ng paupahan, nakatanggap siya ng message mula sa isang tenant na nakatira sa room 4. Isang lalaki ayon dito ay may kakaibang nangyayari sa room 1. Ayon sa kanya ay nakarinig kasi siya ng mahinang boses ng isang babae. Tila nakikiusap ito at paulit-ulit na binigkas ang salitang please. Nakiramdam siya pero hindi niya na ulit narinig ang boses ng babae. Maya-maya pa ay lumabas mula sa silid ang isang lalaki na umuupa doon na kilala nila sa pangalan na Ian. Iisa lamang kasi ang ginagamit nilang kusina. Paglabas ng silid ay dumiretso ito sa lababo at naghugas bago muling pumasok. Pagtalikod ni Ian ay lumapit siya sa lababo at nakita niya pa umano ang ilang mantsa na kulay pula. Ayon pa sa tenant, ay 2 beses niyang sinubukang tumawag sa 911 emergency hotline. Subalit hindi siya makapasok o busy ang linya. Kaya naman nag-message na siya sa caretaker ng paupahan. Ayon sa caretaker, ay pinuntahan niya ang room 1 pero wala ng tao, umalis na ito at tahimik na ang loob ng silid na nakalak. Kaya naman hindi na nila ito pinilit pang buksan. Makalipas ang 2 araw, ay muli siyang nakatanggap ng reklamo mula sa mga umuupa malapit sa room 1. Sa pagkakataong ito ay nagrereklamo sila dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa loob ng room 1. Maliban dito ay dumarami na rin ang mga malalaking langaw sa paligid. Dito na sila nagtaka, kaya naman mas minabuti na lang nilang tumawag ng pulis kaysa persahang buksan ang silid. At tila nagkatotoo nga ang kanilang kinatatakutan dahil isang nabubulok ng katawan ng babae ang natagpuan sa loob ng room 1. Pero mas nagulat ang lahat nang malaman na ang katawan ay ang dalagang si Bea Ina Balos na umuupa sa room 12. Dahil dito ay maraming katanungan ang nabuo. Anong ginagawa ni Bea sa room 1? Sino ang pumatay sa kanya? At nasaan ang tenant ng room 1 na si Ian Nunez? Sa initial investigation ng PNP, napag-alaman nila na si Bea ay nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Maliban dito, ay nakitaan nito ng malaking sugat sa kanyang leeg. Sa pagpoproseso ng SOCO sa crime scene, ay nagawa nilang ma-recover ang isang putol na kutsilyo na may bahid pa ng dugo, na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Sa ginawang investigasyon ng PNP, ay nag-focus ang lahat sa person of interest na si Ian Nunez. Napag-alaman kasi nila na ito ang tenant na umuupa sa room 1 kung saan natagpuan ang katawan. Subalit napag-alaman nila na mula nang umalis ito noong February 17 ay hindi na ito muli pang bumalik sa paupahan. Hinanap na rin nila ito sa kanyang pinapasukan. Nalaman kasi nila na nagtatrabaho ito sa City Disaster Risk Reduction Management Department bilang tent boy. Kinumpirma naman ito ng CDRRMD Department Head na si Nick Habagat. Ayon sa kanya ay tauuhan nga nila si Ian Nunez mula pa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Subalit ayon sa kanya, nalaman niya na huli itong pumasok sa trabaho noong February 17, 2026. At mula noon ay hindi pa ito bumabalik at hindi rin nila ito makontak. Sa job information Ian, nalaman nila na residente ito ng Patag, Cagayan de Oro City. Subalit nang puntahan nila ito doon ay hindi rin nila ito natagpuan. Dahil sa pagkawala ni Ian Nunez, ay itinuring na itong person of interest ng mga pulis. Maliban sa kanya, may isa pang lalaki na tinuring na POI ang PNP. Nalaman kasi nila na kasama ito ni Ian na umalis sa paupahan bago matagpuan ng wala ng buhay na katawan ng biktima.
Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang ginagawang manhunt operation ng PNP sa dalawang persons of interest. Nananawagan sila na kung wala silang kasalanan ay lumabas sila at magpaliwanag o makipagtulungan para sa ikalulutas ng kaso. Sa huling impormasyon na inilabas ng PNP ay may kinalaman sa iligal na gamot ang tinitignan nilang motibo sa pagpatay. Bagamat hindi pa sila makakapagbigay ng maliwanag na detalye hanggat hindi nila natatagpuan ang person of interest na si Ian Nunez. Naniniwala ang PNP na kung ano man ang nangyari sa loob ng Room 1 at kay Bea noong February 17, 2026 ay tanging si Ian Nunez lamang ang nakakaalam at makakapagsabi. Kaya naman panawagan ng pamilya sana ay kusang loob na itong magpakita o sumuko para mabigyan ng linaw kung ano ang nangyari kay Bea at mapanagot ang may sala. Sa mahabang panahon ng pagtitiis at pagtsatsaga, abot kamay na sana ni Bea ang kanyang pinapangarap na diploma. Subalit sa halip na diploma at pag-akyat sa entablado ay sa kanyang huling himlayan pala siya ihahatid ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay patuloy na kumakalat ang larawan ni Ian Nunez sa social media, kasabay ng mga panawagan ng pamilya na sana kung sino man ang nakakakilala at nakakita sa kanya ay agad na ipagbigay alam sa otoridad. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.